Ka-Express, patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy basketball fans ang posibilidad na makapasok sa NBA si Kai Sotto, lalo na sa gitna ng mga ulat at social media content na nag-uugnay sa kanya sa mga workout at summer league opportunities ng NBA teams tulad ng Los Angeles Lakers. Gayunpaman sa kasalukuyan ay wala pang official na announcement na nagbibigay sa kanya ng guaranteed NBA contract. Ang 7'3" Pinoy center ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang international prospects mula sa Pilipinas matapos ang kanyang mga karanasan sa NBA G League pathway, NBL Australia at Japan B-League. Patuloy niyang hinahabol ang kanyang pangarap na makapasok sa pinakamalaking basketball league sa mundo. Maraming observers ang naniniwalang may mga katangiang hinahanap ang Lakers sa isang modern big man, taas, rim protection, rebounding at kakayahang tumakbo sa transition. At dahil dito, tuwing may pagkakataon para sa Summer League o Training Camp Invitation, agad na nababanggit ang pangalan ni Kai sa mga usapan ng fans. Gayunpaman, ang NBA roster spots ay napakahirap makuha at karaniwang nakabatay sa consistency, health at fit sa sistema ng kupunan. Well, sa ngayon, nananatiling usap-usapan ang mga balitang may direktang kontrata na mula sa Lakers, pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang NBA journey ni Kai. Habang patuloy siyang nagpapakita ng development sa professional leagues at international competition, nananatiling buhay ang posibilidad na mabigyan siya ng panibagong pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan sa NBA stage. Ang headline na, Kai Sotto, ginulat ang Lakers, ay isang typical na sports hype phrase na madalas gamitin sa social media at YouTube basketball content. Kapag sinusuri ang mga available na ulat, wala pang official na pahayag mula sa Lakers na nagsasabing nakapagbigay sila ng standard NBA contract para kay Kai. At ang mas malapit na realidad ay ang posibilidad ng NBA Summer League participation, workout invitations, Exhibit 10 contracts o training camp opportunities, mga hakbang na kadalasang dinadaanan ng international prospects bago makakuha ng regular NBA roster spot. Well, hindi may kakailan na taglay ni Kai ang isa sa mga pinaka-importanting asset sa basketball, elite size. Sa taas na 7'3", natural siyang nakikita bilang traditional center na may kakayahang magbigay ng rim protection at interior presence. Sa modern NBA, mahalaga pa rin ang malaking sentro, lalo na laban sa mga dominanteng frontcourt players. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagsasabing powering center na lang ang kulang ng ilang NBA teams. Gayunpaman, hindi sapat ang taas lamang upang makakuha ng NBA contract. Ang mga kupunan ay tumitingin din ng lateral quickness, defensive versatility, physical strength, basketball IQ, durability at consistency laban sa mataas na antas ng competition. Sa nakaraang mga taon, nagkaroon si Kai ng mahalagang development stops sa G League pathway, Adelaide 36ers sa Australia at iba't ibang kupunan sa Japan B-League. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng exposure laban sa professional competition at nagpalawak sa kanyang skill set. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kanyang recovery at durability. Ang mga NBA scouts ay laging tumitingin sa kalusugan ng isang manlalaro dahil malaking investment ang isang roster spot. Matapos ang ilang injury setbacks sa nakalipas na mga taon, mahalagang maipakita ni Kai na kaya niya maglaro ng tuloy-tuloy sa mataas na antas ng competition. Sa perspective naman ng Lakers, ang kanilang roster decisions ay nakadepende hindi lamang sa talento kundi pati sa team fit. Kung maghahanap sila ng developmental center na may size at upside, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng isang prospect na tulad ni Kai. Pero ang proseso ay karaniwang nagsisimula sa workouts, summer league performances at training camp evaluations bago umabot sa isang ganap na NBA contract. Walang kumpirmadong ulat sa ngayon na nagsasabing tapos na ang prosesong yon at nakapirma na si Kai sa Lakers. Para sa mga Pinoy fans, nananatiling inspirasyon si Kai dahil isa siya sa pinakamalapit na Pinoy prospects na patuloy na lumalaban para sa NBA dream. Kahit wala pang official na kontrata, ang kanyang patuloy na pagunlad sa professional basketball ay nagpapatunay na hindi pa sarado ang pinto. Habang nagpapatuloy ang kanyang development at exposure sa international level, nananatiling nakaabang ang buong Pilipinas sa posibilidad na makita siyang magsuot ng jersey ng isang NBA team balang araw. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi nawawala ang suporta kay Kai ay dahil kakaiba ang kanyang basketball profile kumpara sa karamihan ng Asian prospects. Sa panahon ngayon ng pointless basketball, bihira pa rin ang isang 7'3" center na may kakayahang mag-shoot mula sa labas
magpasa ng bola, maglaro sa pick-and-roll situations, at ito ang dahilan kung bakit maraming scouts at basketball observers ang patuloy na sumusubaybay sa kanyang development kahit hindi siya napili sa NBA draft. Pero mahalagang maunawaan na ang landas patungong NBA ay hindi pare-pareho para sa lahat. Maraming international players ang hindi agad nakapasok sa liga. Ang ilan ay dumaan muna sa Europe, Australia, Japan o iba pang professional leagues bago mabigyan ng pagkakataon. At sa kaso ni Kai, ang kanyang mga taon sa Australia at Japan ay nagsilbing mahalagang training ground upang mas lumakas, mas tumibay, at mas maintindihan ang professional game. Isa ring malaking hamon ang competition sa modern NBA. Sa bawat taon, daan-daang prospects mula US, Europe, Africa at Asia ang naglaban-laban para sa limitadong roster spots. Kahit may taas at talent si Kai, kailangan pa rin niyang patunayan na kaya niya makipagsabayan sa bilis, athleticism at physicality ng pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat workout, summer league appearance, at training camp opportunity. At isa pang kritikal na usapin ay ang kalusugan. Naranasan ni Kai ang ilang injury setbacks sa nakalipas na mga taon, kabilang na ang ACL injury na pansamantalang nagpahinto sa kanyang momentum. Gayunpaman, ipinakita rin niya ang determinasyon sa kanyang pagbabalik sa professional basketball. Para sa mga NBA organizations, malaking bagay ang kakayahang makabalik mula sa injury at may pakita na kaya pa rin mag-perform sa mataas na antas. Kapansin-pansin din na habang tumatagal, mas nagiging mature ang kanyang laro. Hindi na lamang siya umaasa sa kanyang taas, mas gumaganda ang kanyang rebounding instincts, rim protection at decision-making sa loob ng court. Ito ang mga aspetong kadalasang sinusuri ng mga NBA teams kapag naghahanap ng developmental big man na maaring hulmain para sa hinaharap. At sa social media, madalas nating makita ang mga pamagat na kay ginulat ang mundo o kay ginulat ang NBA. Pero sa katunayan, naging bahagi na ito ng internet culture sa Pilipinas at maging si Kai ay familiar na sa ganitong uri ng hype. Gayunpaman, mahalagang paghiwalayin ang excitement ng mga fans at ang tunay na sitwasyon sa professional basketball. Sa ngayon, wala pa ring official na confirmation ng NBA contract mula sa Los Angeles Lakers o anumang NBA franchise. Ang mga lumalabas na balita ay kadalasang nakabatay sa posibilidad, workouts at mga haka-haka ng mga fans. Ang magandang balita para sa mga sumusuporta kay Kai ay hindi pa sarado ang pinto. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin niyang hinahabol ang NBA dream at naghanap ng mga opportunity upang makasali sa NBA Summer League at iba pang pathway papasok sa liga. So ibig sabihin, buhay pa rin ang kanyang pangarap at buhay pa rin ang pag-asa ng mga Pinoy na nais makakita ng isang homegrown Pinoy player na maglalaro sa NBA.